Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Nagbabalik po muli tayo dahil meron tayong panibagong binabantayang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay isang low pressure area na pumasok kaninang umaga sa ating tinatawag na Tropical Cyclone Information Domain. Ito pong mga kulay blue na yan, kung mapapansin nyo, tatlo po yan. Ito pong mas malayo ay yung ating tinatawag na Tropical Cyclone Information Domain o TCID. At ito namang nasa gitna yung tinatawag nating Tropical Cyclone Advisory Domain o TCAD. At syempre yung ating tinatawag ng PAR o yung Philippine Area of Responsibility. Kapag yung ating mga sama ng panahon ay pumapasok na dito sa ating tinatawag na TCID, ay nagbibigay na po ng information ang pag-asa tungkol dyan. Lalong-lalo na ito pong ating babantayang sama ng panahon ay may possibility rin pong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At if ever pumasok po yan sa loob ng ating PAR, yan po ay mabibigyan ng local name na Kaloy. So kanina pong hapon ay naging bagyo na po yan o ganap na nga po yan naging isang tropical depression. So nandito po yan, malapit o nasa dulo ng ating TCID na tinatawag. O again, Tropical Cyclone Information Domain. Pero yan po ay napakalayo pa. At kung titingnan nyo, halos dalawang Philippine Area of Responsibility pa ang layo niyan sa ating bansa. Ngayon, silipin naman natin ang detalye ng pag-asa tungkol dito sa ating binabantayang sama ng panahon. So narito po ang huling pagtaya o yung huling estimate ng pag-asa dito po sa ating binabantayang bagyo sa labas ng PAR pero nasa loob ng ating tinatawag na TCID. Ito po ay nasa Tropical Depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna. Kung minsan may mga pagbugso ng umaabot sa 70 kilometers per hour. Ito nga po ay kumikilos pa west, northwestward, papunta po sa ating bansa sa bilis, sa kasalukuyang bilis niyang 15 kilometers per hour. Again, ito po ay napakalayo pa sa ating bansa at kung mapansin niyo halos dalawang PAR pa o dalawang Philippine Area of Responsibility ito ang layo niya sa ating bansa. Ito po ay huling namataan pa ng pag-asa sa layong 3,010 kilometers pa away sa northeastern portion ng Mindanao. Ito po ay napakalayo pa sa ating bansa at sa ngayon, in the next 5 days, wala po tayong nakikitang direktang epekto nito sa ating bansa. Pero dahil nga napakalayo pa po niyan, marami po yang time na makapag-ipon ng lakas at posible nga yung umabot sa typhoon category or hindi natin inaalis ang possibility umabot din po yan sa super typhoon category. At maaaring sa darating na as early as Wednesday hanggang Thursday, ito po ay pumasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at maaaring mabigyan ng local name na Kaloy. Ito naman po ay sa ngayon hindi pa natin nakikita ang tatama sa ating landmass o kalupaan. Possible po yan, dumaan dito sa kanto ng ating Area of Responsibility. Narito yung ensemble forecast ng GFS para dito sa ating binabantayang bagyo sa labas ng ating PAR. Ito pong nakausili na ito po yung ating northeastern portion ng Mindanao at narito naman banda yung ating Area of Responsibility. Itong ating boundary line. So dito pinapakita na patuloy po ang pagkilos nito pa hilagang kanluran o pa northwestward punta nga dito sa direksyon ng ating Area of Responsibility. Dito pinapakita naman na wala pa po tayong nakikitang paglandfall o pagtama nito sa lupa. At yung kanyang average ay pinapapunta ito dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility as early as Wednesday hanggang Thursday. Pero again, ito po ay makikita nating posibleng lumakas at umabot pa nga sa hanggang typhoon and possible din po yan umabot sa super typhoon category habang nandito pa po yan sa karagatan. Dahil medyo mainit po yung ating karagatan sa ngayon at conducive o possible po na magkaroon po yan ng paglakas or biglaang paglakas. Pero tag-init imposible bang nagkakaroon ng bagyo kapag panahon ng tag-init? Bihira po pero hindi imposible. Ayon sa pag-asa, meron tayong posibilidad na magkaroon ng 0 hanggang 1 bagyo sa buwan ng Abril. At ang pinakamalapit nga na nangyari na nagkaroon tayo ng isang super typhoon sa panahon ng tag-init ay nitong nakaraang 2015. Narito po ang track ng bagyong Chedeng o yung bagyong may international name na Maysak. Kagaya po nitong ating binabantayang sama ng panahon, nanggaling din po yan dito sa ibabang bahagi ng equator or dito sa mababang bahagi ng equator at napakalayo sa ating bansa. So nakagkaroon po yan ng oras para makaipon ng lakas. So may kahawig po
yung ating track dito sa bagyong si Chedeng. At nung April 1, so nagsimula po ang bagyong Chedeng sa katapusan ng Marso at umabot ng hanggang April 7. So panahon po ng tag-init yan. At nung April 1, umabot pa nga yan sa hanggang super typhoon category. Pero kalaunan, nalusaw din po yan o tuloy ang humina after or bago mag-landfall dyan po sa may area ng Northern Luzon. Pero sa ngayon, itong binabantayan nating sama ng panahon, although nakikita natin ang possibility nito lumakas pa or maging or umabot as much as super typhoon category is sa ngayon ay hindi pa naman natin ito nakikitang lumikit sa ating landmass o kalupaan. Maaaring ito po ay mag-recurve. Pero again, ito po ay napakalayo pa. May possibility pa pong magbago yung ating binabantayang sama ng panahon sa kanyang kinikilos at lakas. Kaya babantayan pa natin yan sa mga susunod na araw. At sa ngayon nga is wala pa po tayong nakikitang direktang epekto niyan at napakalayo pa po nito sa anong bahagi ng ating kalupaan. So balikan natin yan, binabantayan nating bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.